Alright, no? I never get tired talaga sa Davao City. View. Dito sa may Poblacion District. Lalo na dito sa may abri sa corporate center, no? Ganda, no? Di ba? So, high-rise buildings means prosperity, di ba? Pero syempre, hindi naman lahat, hindi sa lahat ng kaso ay gano'n, no? Na kapag may mga high-rise buildings ay okay na rin tignan, no? So depende yan. So dito sa Davao City is maganda siya kasi balance, no? Parang diverse resources, no? Ano ibig sabihin ng diverse resources? Ang pagkakaintindi ko doon yung parang napakadami, no, ng mga pinakukunang yaman. So meron tayong mga business districts and mga business parks. Meron tayong mga financial hubs, no? Mga ganun sa Davao City. And at the same time, meron ho tayong mga agricultural products, no? Meron tayong mga agricultural farms, no? Kung saan makikita natin yan sa may district ng Toril District, Kalinan District, Marilog District, Paquibato District. So yung mga lugar na yon ay napaka-progressive. Napaka-productive, no, ng lugar na yon, ng lupain nila. Kasi yun ang dami mga cacao plantation, maraming mga durian, prutas, basta marami, no, saging. So napakaraming resources sa Davao City. Kung titingnan ho natin ang mga skyrise, may mga high-rise building dito sa Davao City, well, mabibilang lang din naman sa madali. Kaya pang bilangin as of this moment, kumbaga Davao City is about to to take off, no, sa larangan ng ng parang sinasabing pagde-develop, no. Bago lang talaga si Davao na develop, nagsimula na magkaroon ng mga high-rise buildings. Pero dati nang mayaman ang Davao City, no. Yun nga, sa farmland pa lang, no, napakalawak, napaka-vast area ng farmland sa Davao City. Kaya masasabi natin na dati pa man talaga ay one of the richest city ang Davao City in terms of assets. Plus ngayon nadadagdagan, naging metropolitan ng Davao City. Na-declared na siya. Na-declared na ba, diba? So na-declared as metropolitan or third tier in the Philippines ang Davao City. Kaya ayun, naging na siya, naging business magnet na siya sa mga mga big private sectors or business sectors. So nagsipuntahan dito sa Davao ang mga Ayala family. Nagsipuntahan dito yung mga Mega World, Cebu Landmaster, ano pa ba? Basta maraming mga business firms and mga business corporates ang nagpunta sa Davao City at nag-put up ng kanilang mga negosyo. Nagtayo ng kanilang mga businesses. So, syempre, more business means more jobs. So, more jobs means bawas, no, ng poverty incidence. Okay? Pero tayo nakita yung aeroplano. Cebu Pacific to, di ba, yung kulay white? Ay, hindi pala. Ano yan? Propeller. Nice one. Philippine Airlines. Diba? So Davao City is a fly path area, no? So ibig sabihin yan, ang Davao City is magre-restrict talaga sila ng height dito sa kanilang mga buildings na ilalagay. So hindi sila pwede maglagay ng super high mga matataas talaga ng mga skyscrapers like sa BGC or sa City of Manila, Makati. Kasi nga siya, roundabout, no? Sabi pa nga ni Bini, by Bini, na kumusta, shout out. Tapos yun lang, syempre I never get tired talaga manood dito, magtingin-tingin sa Davao City skylines ko, saan makikita ho natin yung mga business districts in business parks. For example, ito daw, yan. So itong kinatatayuan ho natin ay napaka perfect location or perfect spot ho dito para makita natin yung Daco Loop. Daco Loop dito sa Davao City means doon matatagpuan yung lanang business districts. Yan ganun, no. Actually wala namang lanang business districts na nag-i-exist. Davao Park Districts, SM Lanang, so Davao Loop yun sila, no. SM Lanang is MDC Prime Holdings. Is MDCA pala, SM Prime Holdings in Company, which is matatagpuan yung SM Lanang Premier,
at yung kanyang Lynn Residences, tapos yung Lanang Premier Doctors Hospitals Incorporated, tapos yung 11 hectare na Davao Park District. Yun po yung yung nakafocus sa ating camera. Yan. So may hotel yan, Acacia. Acacia kung tawagin ng iba. Tapos yan yung mga gusali na yan, that's Lynn Residences ng SMDCI. So kung sino yung mga nakabili ng mga unit dyan, meron yan may nanonood sa aking mga video dyan na sabi niya thank you at na-update ko yung kanyang yung Lynn Residences kasi nag-aabang-abang siya ng update na magba-vlog dyan sa lugar na yan kung saan sila nakabili ng unit, kung ano nang ganap, no? Kung siyempre may nagsasabi na parang ang tagal na nakakabinbin, o tutuloy pa rin ba daw yung project na yan. So as of now, napapansin ko rin naman every time na ako dumadaan, hindi lang ako nagba-vlog off cam, parang may mga cranes naman, no, na gumagawa. Ibig sabihin ongoing ang construction. So parang ibig sabihin nito si SNDC ay sila ay parang slowly but surely, parang gano'n, no? Sila yung parang opposite sila ni Verdon Park. Saan si Verdon Park? Tinan natin yan. Verdon Park, yan sa malayuan. Yan, napakalaki. Sa pagkakaalam ko, yan ang pinakamalaking gusali dito sa Davao, no? Hindi man siya pinakamataas, pero pinakamalaki na condominium area dito sa Davao. Kaya tinan nyo, napakalayo niya dito sa aking kinatatayuan, pero tanaw pa rin natin siya. Visible pa rin yan. So so parang opposite sila ni Verdon Park. Si Verdon Park, sa ika nga nila, parang nagmamadali. So nagkalaro ng lindol, so backlash, backjab, parang gano'n. So may mga problema, may mga issue siya tungkol sa kanyang nagka-problema sa kanyang construction, something, no? So pati mga, parang yan, kawalan kasi yan ng di ba? Kawalan ng kliyente, o ibig sabihin parang pag mabahiran kasi ng hindi magandang reputation, no? Ang iyong kumpanya, parang wala naman siya na mag-i-invest kasi ngayon sa panahon ngayon, reviews talaga tayo, no, through online, no. Tingnan natin yung reviews kung maganda ba, no. So syempre may mga matasasabi na hindi nga safe, no? Parang ganun. So I don't know, so yun lang, bali sabi ng mga kakilala natin dito na parang usap-usapan lang nila na mag-acquire ng condominium for investment nila. So yun na nga, tapos sabi ko maganda ang Verdon Park or yung mga gawang mga konsonhi. Sabi nila parang hindi maganda yata ang reputation ngayon lately ni BMCI Incorporated. Yan, ganda, no? Yan. So, ano bang mga gusali makikita natin dito? Siyempre, fronting tayo dito sa may anong gusali ito, mga kagala? Hindi ko alam to, ha. So, hindi na ako nagdala ng isang cellphone para malaman yan. Basta itong gusali na to ay likod niyan Obrero area. Likod ng Abrisa Mall. Kung tawagin nila is parang yung tower yan. Basta marami yan sila, parang 5 or 6. Malaki. So merong gusali dyan na occupied na yata, no? May mga nakatira na, tapos yung iba naman dyan ay under construction pa. Wala pang finishing. Tapos itong gitna, ito na siya sa Abrisa Mall de Ayala. Bago lang yan, no? Basta parang napansin ko yan na sa may nila Pakon yan. Tapos yung kapatid ko nag-post siya, meron siyang selfie picture dyan dahil newly open. Ganun, no? So 2010, 2011, I don't know. Okay, so ngayon, Abrisa de Ayala. Tapos ang tapat niyan ay ito, si Aeon Tower. Aeon Tower ang siyang pinakauna, pagkakaalam ko, ha, as far as I know, siyang pinakaunang condominium dito sa Davao na itinayo, no? Siya yung pinakaunang mataas na gusali. By plan lang, ha, yung plan, yung hindi siya talaga na materialize kaagad, no? So siya yung pinakaunang na-propose na groundbreaking for yan na nga sit ng gusali na ganyang kataas. Tapos naalala ko dati si Ann Cortez pa yung model niyan, no, sa billboard nila sa tarpaulin diyan. Wala pa yung parang under construction yung Abrisa nung araw. Tapos yun, siya ang pinakamatagal siya natapos. Siyempre, ibahin natin si kumbaga hindi kasama diyan sa may pinaka dito sa Davao na pinakamatagal natapos kasi Vivaldi Residences. Hanggang ngayon hindi pa rin natirahan ng mga may-ari. Pero ito yung pinakauna talaga. As far as I remember, 2007, nag-groundbreaking na yan sila dyan sa area na yan. So, matagal siyang natapos. Grabe ang ang gastos yan. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang may cranes pa, may ginagawa siya sa taas. I don't know kung anong meron dyan, anong ginagawa nila. Tapos, ito na mga gusali sa likod ni, katabi ni Aeon Tower, si Insperia. High-rise building pa rin. Tapos, ito naman dalawa ay kay Alvio Ayala Land or tawag nito Avida Tower naman, no? So under construction yung isa, yung dalawa is materialize na rin yung tatlo sila, di ba?
Grabe, ang bilis ng panahon, ang bilis ng pagkagawa nila. Dati, dalawa pa lang yan eh. Oo, yung isa, ano pa lang yan, parang drawing pa lang yan. Yung may crane, yan, drawing pa lang yan dati. 2022, 2020, I don't know. So, ano pa lang yan, under construction or drawing. Pero ngayon, nandiyan materialize talaga siya. Ready to, ano na siya, tirahan. Tapos, dito naman sa, sa likod ni Abriza de Ayala Mall, ayan, ay si Sida Hotel, di ba? So, ulitin ko, pagka merong Ayala Mall, ay meron din talagang Sida Hotel, no? For example, yun nga sa may Vertis North, sa may Quezon City, sa may Cebu Ayala Business District, parang gano'n, no? Tapos dito sa Davao, meron tayo dito. Sida Hotel. Pero hindi naman lahat ng Ayala meron Sida Hotel. Pero syempre, expected na natin yan. For example, Ayala Capital sa Bacolod City, meron silang Sida Hotel dito sa labas. Sa Muntinlupa, Alabang. Meron din sila doon, Sida Hotel. And ito naman si Price Tower. Syempre, ito yung maliban kay Marco Polo Hotel and Grand Regal Hotel, si Price Business Tower and Lanco. Yan sila yun, dalawa dyan, no, na pinaka-visible. Kapag nasa aeroplano ka, nasa Samal ka, makikita mo yung dalawa na yan. No? Way back early 2000, mga ganun, no, mga 2000. Basta early 2000. Andyan yan sila yung pinaka-mataas na gusali. Si ang pinaka-mataas na gusali sa Davao City downtown area is yun nga si Royal Mandaya Hotel, si Apo View Hotel, si Gaisano Grand Illustre, ayan. Pasok na yan siya. Davao Doc, syempre, no? Davao Doctors Hospital. And sino pa ba? Davao Doctors Hospital, si Marco Polo Hotel, Ateneo de Davao University. Okay na din, mataas-taas yan sa nung araw. Tapos ngayon mas mataas pa siya ngayon, lalo si Ateneo de Davao University, no, nagpataas pa. Tapos ito asan na 'yun? Si Price Tower, Tower Business Tower ganun, no? And Lanco. Tapos syempre going dito papuntang north, area. So si Grand Regal Hotel, yung pinakamataas diyan. So asan ba si Grand Regal Hotel? Tinanong natin. So gagamit tayo ng kapangyarihang zoom in. Okay, Grand Regal Hotel, where are you? Yan, si Grand Regal Hotel. Yan. Tama ba? Grand Regal Hotel yan, di ba? Tapos ngayon, meron na siyang katapat dyan na Go Hotels naman. Go Hotels by, Robinson, no? Tama ba? Go Kongwei, bakit may-ari ng Go Hotels? Kasi pag may mga Robinson, madalas ko napapansin ko si Go Hotels din yung katabi. So parang pag SM naman ay Park Inn Hotel by Radisson. Mali, Radisson Hotel. Basta, Park Inn by Radisson. Tapos kapag Ayala naman ay si Sida Hotel. Tapos si Mega World ay Savoy. Richmond, mga ganon. Savoy Hotel. Yan talaga madalas, Savoy Hotel. Yan Tapos ito yung nakikita natin dito, Poblacion District. Poblacion District pa rin siya, Chinatown, no? The largest Chinatown in Davao City. In the Philippines pala, goes to Davao City or found in Davao City. Will be found or located in Davao City. Ang galing, ganda. Tapos ito siya VXI ng Robinson Delta. Ganda dito na area, no? The best. Iba rin to iba rin tong kanilang gusali dito. Hindi sila puti, no? Parang blue, transparent blue na parang tubig-tubig, parang parang magre-reflect siya sa parang siya. Navy blue naman ang style ng mga building dito, mga gusali dito sa Lanang area. Lanang district. Tapos dito na area mga puti naman, no? Ayala. Puti ang mga gusali, ang painting nila. So ano pa ba matatopic? Siyempre, bababa na tayo. Siyempre, Grand Pinnacle, Gaisano Mall, mataas yan ng araw. So we're talking about mga malalaking gusali sa Davao City way back in the early 2000s. Na wala pang Ayala, Mega World, DNCI, SMDC, ano pa? Yan, mga construction firm. Mga developer and Cebuland Master, syempre. So suntorize pa yung Davao Global Township at marami-rami pang iba, no, na ongoing ang construction and mga proposals. So dito naman na area we're facing sayang si Matapo, no, hindi natin makikita dito. Hindi ko mapakita sa inyo kasi meron na yung kaulapan. Tanghali na kasi.
Time check, ayan, no? It's 11:19. Tapos, eto, Soto Grande, no? Nag-iisang hotel dyan sa may Crocodile Park or Crocodile Farm. Ano ba tawag? Farm or park? Whatever. Tapos, meron tayong nakikita dito, dyan na nilibing ang tita ko. Yan ay Magtuod. Barangay Magtuod Memorial Park. Manila Memorial Park sa may Magtuod. Barangay Magtuod. Ano yan, pag andyan ka rin naman, elevated yan, napakaganda kuha talaga. Kita talaga ang buong downtown area of Davao. Except dun sa may Matina District. O nga pala, Matina District, hindi makikita dito ha. Katatabunan na ito mga gusali. Tsaka nung Shrine Hills, Matina. Yan lang, tapos anong lugar yan? Sa may mga billionaires or may mga pangmayaman talaga. Itong Ladislao. Yan lang siguro. Thank you for watching. And I have to say goodbye. And ingat sa kayong lahat dyan. Stay safe and adios. Amping ka mo diha. Halong ka mo da. Ingat. So today is a Saturday. So ano siya? Parang Black Saturday. Ano siya? Sabado de Gloria.